Ini nga gabi kamalandong kita sa pulong sang Dios, the power of fervent prayer. The power of fervent prayer. Aton nga text 3 nakita sa James chapter 5 verse 16. Okay, bako di nga basahon, palihog sundan yung lang na pumayara ng mga Biblia. At kung makita nyo di sa ating monitor, the power of fervent prayer. James chapter 5 verse 16, Bible says, the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. The power, halinon ta sa yagit nga primero nga sa ginsuguran niya. Confess your faults one to another and pray one another that you may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. So mag-pray kita, Heavenly Father, thank you Lord for this evening again that we could study thy word. I pray God for wisdom, understanding to each and every one of us, Lord, as we ponder upon thy word. I pray that you will use me today and empower me, O God, so that thy word may not be hindi mangin walay pulos, kundi mangin mapinaslan ng gid sa muntag sa kakabuhi. I pray that this will encourage us, Lord, to trust you through our prayer, and may these words be a great blessing to each and every one of us sa singing of the Lord. These things in Jesus' name we pray. Amen. Okay. Ang salingsang walaan na kasulatan, the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Nagambalinis ang pangamuyo o silingyas sang matarong tao, ang kunggid sang dako nga pagkamaayo. Pinaka makusog gid nga bahin sa aton Kristiyano nga pagkinabuhi is about our prayer. Aton nga prayer life. Amo nang pinaka-importante kung may araman ni isa ka pinaka-importante ang mga pagbasa sa Biblia kag ang pagpangamuyo hindi sila magbulag dapat sa aton Christian life. Mabinasahon kita sang pulong sang Dios kag mapinangamuyoon kita sa aton yang Ginoo, and this will make us a better Christian, effective Christian, kag mangin isa ka victorious Christian kung aton talupang doon ang pangamuyo sa aton niya Kristiyano nga pagkinabuhi. Dapat at amo niya ang aton nga pinaka main nga buluhaton sa aton nga Christian life, ang pangamuyo. Kaya nakila na ba hibala naton ang gahom sang pangamuyo no sa aton nga kabuhi. Kay every time nga may ara nga mga hindi mayo nga mga circumstances sa aton nga life, kinahanglan naton gid ang prayer sa aton nga life. Kanang Dios nga pakamaayo man sa aton, we always give our thanksgiving and praises to God through prayer. So kanamigid kun pinangamayon kita sa aton yang Ginoo, challenge everyone to pray, pangamuyo gid. So first of all, nga aton talupang doon sa sining gabi is the person of fervent prayer. The person of fervent prayer. Silindi sa balaan na kasulatan, the prayer of a righteous man. So a righteous man ang mainit nga pangamuyo sang tawo, amo ning isa ka matarong
isa ka matarong nga tawo siling sa balaan na kasulatan. The person of fervent prayer is a righteous man. Fervent prayer begins with clean heart. Ang pangamuyo nagasugod ini sang matinlok nga tagipusoon. Ang baldi sang Salmo, aton bala basahon ang Salmo kapitulo 66 verse 18. Kay siling sang Bible bala ang sulatan, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Ya kung may ginatago kita nga sala sa atong tagipuson, ang Dios hindi gin mamati sa aton. So ang gina-challenge diri sa aton nga mangin pinlo ang aton tagipusoon, nangin putli ang aton tagipusoon kay mahapos ang pagsabat sang Ginoo sa putli nga tagipusoon. Amo na nga gintatagaan man kita sa nga bersikulo nga if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness, because God wants to answer prayer with a person who has a clean heart. Kaduhadri, the righteous the righteous stand in the right relationship with God. No, in the book of 1 John, makita nato na sa 1 John chapter 3 verse 22. Siling disang balaan na kasulatan in 1 John chapter 3 verse 22. And whosoever we ask, no, siling niya di sa balaan na kasulatan, we receive Him because we keep His commandment and do those things that are pleasing in His sight. 1 John chapter 3 verse 22. So ang isa ka importante nga butang luyag sang Dios ipaalinton sa aton iya nga kabuhi, that a righteous man stand in right relationship with God. Nagatindog kita belas ang maayo nga relasyon naton sa Dios. No, when we have a good relationship with God, no, then God will truly answer our prayer. He will give us what we ask. In fact, sila isang Ginoo, inasugo ya kita, ask and shall be given you, seek and ye shall find. And those verses are applicable only to the righteous person. If a righteous person ask God and look anything para sa iya sang Ginoo, then He will answer our prayer. So the third thing is Elijah power in prayer flowed from his purity before God. Nga si Elijah gin sabat gid sang Dios ang iyang pag-ampo, no? May gahom gid ang pangamuyo ni Elijah sang nagpangamuyo siya sa Dios, sa Ginoo. Instantly ang Ginoo yan naghatag gid sang matamis sa pagsabat sa kay Elijah. No, in the book of James chapter 5 verse 17 to 18, ang balisang balaan na kasulatan, Elias was a man subject to like passions as we are, and he prayed earnestly that it might not rain, and it rained not in the earth by the space of 3 years and 6 months. And he prayed again, and the heaven gave rain, and the earth brought forth fruit, her fruit. So, ang pangamuyo ni Elijah, no, gahom sang pagpangamuyo ni Elijah, flowed from his purity before God. Putli siya sa tubangan sang Ginoo. Muna nga siling diri sang balaan nga kasulatan, si Elijah kaangay man sa aton, kaangay man sa imo, kaangay man sa akot, but he has the heart the pure heart, no, before God. The reason why sang nangamuyo si Elijah ang salinya, Ginoo ini pagpaulan na,
Huwag nag-ulan. Sa uli naman siling niya, Ginoo, paulan na, kag nag-ulan. Isa ka powerful kasi isang pangamuyo. It is because of his pure heart. Putli yat nagipusoon. So, ikaduha diri, makita natin is the passion of fervent prayer. The passion of fervent prayer. Sila sa Biblia, the effectual fervent prayer of a righteous man. The effectual. So, the second thing is the passion of fervent prayer is the effectual and fervent. Mainit. No? Nga klase isang pangamuyo. Ang fervent prayer, mainit na klase isang pangamuyo, is heartfelt. No? Not half-hearted. Meaning to say, when we pray, we need to pray to the Lord with a full heart. Bugos naton nga tagipusoon, bugos naton nga kalag da pour out sa Ginoo kay mangin effective ina ng klase sang pagpangamuyo, hindi half-hearted, no? Sometimes we pray half-hearted, daw wala kahulugan ba lang klase sang pagpangamuyo. Many times nga experience nato na, I even experience ang half-hearted nga prayer nga daw kung isa daw hindi mo daw dali lang balama tapos ang prayer daw wala ka na sang inugmit lang sa imo iyang mga prayer, that is half-hearted prayer, no? Kag may prayer man kita kisa nga nagapangita lang kita sa mga wordings naton sa pagpangamuyo in order that we could pray. That means we have that half-hearted prayer. Ang ginapangita sa Dios mainit nga bugos nga tagipusoon, mainit nga tagipusoon sa pagpangamuyo sa iya. And it is persistent. It keeps knocking until heaven opens. Ang effectual fervent prayer, ang maning pangamuyo nga wala ga untat. O sige bala until nga ang Ginoo magsabat sang prayer. Damo sang mga testimony sa conference ang nabatian namon nga mensahe no nanood sang prayer. Siling Jack Trember nagpray siya sa ilang lot, and he prayed for almost 20 years. No? But silingon nga way untat ng pagpangamuyo. No? Kaya na-challenge nga mensahe nga pagpangamuyo. Hindi lang isa lang kation, no? Kung tatlo lang ka tinion, kundi consistent yung pagpangamuyo until the Lord answers our prayer. Amo nang effectual and fervent prayer. And it also involves the whole soul, mind, heart, and spirit. When we pray, i-involve nato ang aton niya pangnauna, ang aton niya kalag, ang aton tagipsoon, ang aton nga espiritu. When we pray to our God, kaya nagapakilala na sang whole being naton, itugyan naton sa Ginoo when we pray. Amo nang effectual fervent prayer. When we give our whole being to God, then He will answer our prayer. Hindi iya panguna-una lang naton, aralas panguna-una naton ang prayer. No? Dapat wholehearted nga whole being naton ang nagapalapit sa aton nga Ginoo. And number 3, katatlong nga butang, the power of fervent prayer. Anong gahom sa mainit nga pagpangamuyo? Silindri, avail it much. No? It avail it much. In Jeremiah chapter 33 verse 3, sila sa Biblia, call unto me and I will answer thee and shew thee great and mighty things which thou knowest not. Fervent prayer brings divine intervention. Ang pangamuyo nga mainit nagadala ini isang langit nun nga pagpatunga, meaning to say naga-intervene ang Dios kung init aton iyang pangamuyo. Amo na siling ni Jeremiah, call unto me. The challenge is to call unto Him. And God said, and I will answer thee and show thee great and mighty things. So prayer brings
brings divine intervention. And fervent prayer changes people before it changes the problem. That is very much true. Nga kung mapinamuyoon kita, first, it will change our life. It will change our life. It will make us faithful and trustful sa aton iyang Ginoo before God answers our prayer. Unless we do not have that faith in us and trust in our God, then God will not answer our prayer. So first of all, we must change our attitude before God. Kaya pinaagi siya na magaresulta ina isang sabat sang pangamuyo sa pagsulbar sa mga problema kag sa paghatag sa aton sang kusog sa saka sang anuman nga mga kabudlayan kag mga sa pagatubang sang anuman nga mga kasakit o kun kapaitan sa aton iya nga kabuhi. It will first change our life before it change our problem. And fervent prayer moves the hand that moves the world. Ang fervent prayer naton moves the hand of God that will move the world. Why aton nga ikasarang lang mo pagpalapit sa Ginoo pag magpanawag sa iya kag ngayo sa bulig. It is for God to move His Son toward the world or toward us, towards our life. Siya na yan nagahulag sa aton nga kabuhi. Aton lang yan nga mahimo among pagpalapit kag pagpanawag sa iya nga mainit gid bug-os ka tagipusoon with all our heart, with all our mind, with all our soul, and with all our body. Then we will avail for what prayer we have to our God. So the power of fervent prayer is avail it much. And number 4, the pattern of fervent prayer. The pattern of fervent prayer after God's will. After God's will, suno sa kabubuton sang Dios. In the book of John chapter 15 verse 14, saying, if we ask anything according to His will, He hears us according to His will. So our prayer is according to His will, not our own will, but His will, because His will is better than our will. Ang will kabubuton sang Dios mas maayo sang sa aton iyang kabubuton. Sometimes gina-exert ginaton yang aton nga kabubuton kay abi naton manami aton nga kabubuton apang dira kita masala kay mas nakahibalo ang Dios, nakita niyang tanan kag kahibalo siya kung ano ang mahimo madangtan sang aton iya kaugalingon nga kabubuton sa aton iyang kabuhi. Gani ang pattern ng paagi sang mainit kapag pangamuyo suno sa kabubuton sang Dios. True fervency is not stubbornness. It is surrender. Jesus prayed fervently in Gethsemane, yet He said, not my will, but thine be done. Si Jesus Christ mismo naghatag sang dako nga ehemplo sa aton nga kabuhi. Nga sila nga hindi akon kabubuton, may ara tani ko sila nga luyag, pero hindi akon kabubuton amo ang matuman, kundi ang kabubuton sang Dios nga Amay amo ang matuman sa akon nga kabuhi. If Jesus Christ, si Kristo Jesus nagtugyan sang iya kaugalingon sa kabubuton sang Dios nga Amay, ano pagid-ayhan kita nga hindi tayo magtugyan sang aton kabubuton sa Ginoo. We need to seek after the will of God. And the secret of power of prayer is aligned with
God's purpose. Ang sekreto sang gahom sang Dios sa pagpangamuyo suno sa iya tinutuyo. No, God has already a blueprint in our life. And may ara na siya plan and purpose sa aton nga life. Whatever the plan and purpose of God in our life, amo nang pinakamaayogid nga plano sa aton nga kabuhi kung ginapangita nato ng kabubuton sang Dios sa aton nga kabuhi. We need to seek the will of God, and we need to know the plan and purpose of God in our life. Araman sa balaan nga kasulatan siling sang Biblia nga ang Dios, plano sang Dios sa aton nga maluwas gid, no? Makaagom sang kabuhi nga wala isang katapusan. He came to seek and to save that which was lost. Kag kung nasapwan na ikaw sang Dios, kag nag-response ikaw sa kaluwasan nga gin-offer sang aton iya nga Dios, then you need to work out your own salvation. Meaning to say, nga trabahuhon mo ng kaluwasan, may mo iya nga nabaton na, ala na sa imo, no? Mahimo ka na sa mga buluhaton para sa Ginoo. Kaya agod mangin mapinuslanon ang gift of salvation na ginhatag sa Dios sa imo iyang kabuhi. So you need to do something para iya sa Ginoo for His glory and honor, to please Him for His pleasure. Amo na ang luyag sa Dios na makita nga masakpan sa aton iyatag sa kabuhi. So we must align, no, our purpose on life. We must align with the purpose of God. Kay dira malipay gid ang Dios, kag labaw sa tanan malipay gid kita sa aton iyang kabuhi kung ma-discoveryhan naton ang purpose ng Dios. Ang pinaka-purpose niya not only to save us, but also to do something for His glory and honor. And of course, ang luyag sang Dios sa aton nga magapamunga kita sa aton Kristohanon nga pagkinabuhi. Amo na ang kalipay sa Ginoo kung masapwan nga nagapamunga kita sa iyang mga buluhaton. Kay isa ka matahong nga isa kadako nga kalipay sang Ginoo sa aton iyang kabuhi if you are doing His plan and purpose and will. No, samtang nagakabuhi kita sa sining kalibutan. And number 5 is the product of fervent prayer. Ang resulta sa aton mainit nga pagpangamuyo, no, siling adri the result that remain, no, ang balis ang balaan nga kasulatan ang nagapabilin in John chapter 15 verse 7 to 8, if you abide in me and my words abide in you, ye shall ask what you will, at it shall be done and to you. Kung nagapabilin kita, kag siya nagapabilin sa aton, siya bisan ano aton pangamuyoon sa iya, it shall be done unto you. Meaning to say, it will give us a good result. Our fervent prayer before God will give us a good result, no? So, ang fervent prayer nagatudlo sa aton nga nagatudlo sa aton sang strength. Meaning it will strengthen our faith. Galigon sa aton nga pagtuo. If we apply this fervent prayer in our life, it will strengthen our faith. Ligunon yang aton nga pagtuo, no? Kay nakaibalo man kita nga kung isa gamay-gamay maning aton yang pagtuo nga ginapatuhoy sa aton iya nga Dios. Pero kung nagapangamuyo kita sa masami, kag ang aton pangamuyo mainit gid sa tupangan sang Dios, it will strengthen our faith, and also it will brings revival. Magadalay na sang revival sa imo nga kabuhi. Sa aton tanan nga kabuhi will be revived, no? Inyo pray, siling ni Paul, pray without ceasing. When we always pray without ceasing, it will make us fervent in our prayer. And if we are fervent in our prayer,
na it will give us great revival sa aton nga prayer life. Once we have that great revival sa aton prayer life, then we will harvest the result. No? Ang produkto ya sini tuman gikanami. Ang produkto ya sini mga pagpakamaayo nagikan sa aton iyang Ginoo. And another thing, fervent prayer glorifies God. No? Ang mo gining pinaka-importante sa tanan. Once nga ang aton iyang prayer will not glorify God, then it is vain, wala pulos. No, way gid kapusdanan ang prayer nga na kung wala nagaglorify sa aton iyang Ginoo. So ang prayer not only for ourselves but para sa aton iyang Ginoo. It will praise and glorify our God once we give praises and glorification before God. Ti malipay ang Dios. Kung malipay gani ang Dios, ang nagapati ko nga, He will bless us. He will bless our life. He will bless everything sa aton iyang nga kabuhi. So tandaan naton, no, that we need the power of fervent prayer. Kinanglan naton ang gahom sang mainit nga pangamuyo sa aton nga Kristohanon nga kinabuhi. And I hope nga ini naton malipatan ining bersikulo di sa balaan nga kasulatan, the effectual fervent of prayer of a righteous man availeth much. So may the Lord bless this short message sa sining gabi. Kabay pa nakaangkon kamo sa mga pagpamahangkat pinaagi sa pulong sang Dios. A person of fervent prayer is a righteous man. The passion of fervent prayer is effectual and fervent. The power of fervent prayer availeth much. And the pattern of fervent prayer after God's will. And the product of fervent prayer, result that remains. Nagapabilin, no? Nagalig-on sa iyang resulta. So kabay pa ang Ginuugid mag-bless sa iya blaan na pulong sa aton tagipusoon sa sining nga gabi mga pangamuyo kita. By the way, ginatamyaw naton da aton nga mga kauturan sa Ginoo nga ara subong sa aton nga live stream. Nakalabot gid ang aton nga pagpasalamat, no, sa inyong pagpadayon nga pagsuporta sa aton programa kay Nangupi, kay Brother Initayag, kay Nining Sherin, kay Jane de los Reyes, kay John Mark de los Reyes, na nag-upload man sa aton nga live stream, si ni Rutsi, si mga kabilyan na family sa Manila, si Nang Malo Dison, palabot nato aton nga pagpasalamat. So, mas manami ko masuportahan niya ning aton nga programa ara nakita na register kita subong sa apps sang sang Meta na to, no, or Facebook. So kung may ara ka mga comments, ma-share kag like, salamat gid kay makabulig na sang dako sa aton yang programa, no. So may ara man nagabulig sa aton pinagi sa pag pindot da sang star. Actually may ara na siguro nga amount ng magpindot ng star. So it will help us, no, sa aton nga programa. Kaya we are so thankful to everybody nga nag-upod kag support sa aton yang programa. And we're praying for all the senior citizens of this church, si Mr. and Mrs. De Leon, si Nina, si Lucy, ni Lita, si
ng Pilya, kag sila si Malo, si Nelson, si Nangfi, si Hope, ginaprihan ginaton ng mga senior citizen naton nga ginaugid magatagsang strength sa ilang kabuhi, no? Dugang sang hatag tusok kabakod. Kag prayan taman ang mga nagamalasakit subong nga damo sang ginatake subong sang ilanat, no? Prayan naton. Nagligad to si Nestor, si Sherry, kanday Tiny, subong man prayan nyo man ko sa akon na ginasuffer sa akong large with the heart, kag pneumonia nga maka-recover gid. And also prayan taman ang mga katawhan dito sa Davao City, ay hindi lang sa Davao City kundi sa Davao Oriental nga naapektuhan gid sang dako, no, sang linog. Kag pasalamat gid kita sa Ginoo, no. Salamat kamo sa Ginoo kay aton diri do 2.5 lang. So it's a great blessing maka-experience kita sang kangay lang sina nga nga tremor sang linog, kabay pang padayon nga pagpangamuyo kita nga ginaugid protektar sa aton tagsa ka kabuhi. So sini nga gabi salamatan ginaton ang tanan kag naga-support sa aton iyang programa. Sini Rutsi prayan taman ang iyang operation sa 14 no. 14. Nga ginaugid mag-workout sa tanan nga maging smooth lang. Kag base may ara pa. Stephen John, pang may antaman, ay nablos ni Mang Lilian. Of course, ang aton mantag sa mga family. Let us pray. Heavenly Father, Lord, we praise and thank thee, O God, for this evening. Gitagaan kami sa mga tiniin, Lord, to worship you, Lord. Pag-iwat o Ginoo sining prayer meeting, I pray, O God, ikaw gid mag-workout sa tanan. Salamat sa inyong bala na tulong. I pray, O God, sa amon mga kauturan sa Ginoo nga nagasupper sang balatian subong, way kami Ginoo kay balaw sa gilatag sa kantangan apang kung mayroon man nga nagabalatian ginaampo nako nga kabay palamuton mo sila sa inyong bala na kamot. Subong man ang kabakod sa atong amon mga senior citizen, tagaan sila sa mga lawas sa Ginoo sa matagal na tanan, kabay pangyatag Ginoo ang kalipay man sa ila pag kinabuhi, Lord, nga hindi sila malipat o Ginoo sa pagpalapit kag sa pagpanawag sa imo, sa pagkapyot o Ginoo sa imo bilang imo isa ka inanak. And Lord, sining gabi gina-pray ginapon ikaw Ginoo magpamayo mag-bless ila sa kabuhi. Apo ganapon Ginoo bisan pangamon mga ministry sa inyong church. Ikaw Lord ang magbuligid kay kung saan mo lamang wala kami sa imo. Pray God sa coming church service na sa Domingong adlaw. I hope na everyone will come, Lord, as we experience, O God, the near coming of the Lord Jesus Christ. Kabay pa mangin faithful kami Ginoo. You will find us faithful serving you, Lord. I pray nga kabay pa nga tagsa-tagsa sa ila Ginoo. Makapakigabahin gid sa amon nga mga services Ginoo kag challenge to have a greater faith, Lord, despite of the fact experience of Ginoo sa mga signs of the coming. Sa gihapon, Lord, strengthen namon amon life nga nagatangla ang Ginoo kag nagasalig sa imo. Pray, O God, sa mga balatian nga ikaw Ginoo mag-apply sila sa imong bala na kamot. Amon senior citizen at salig kag ginatugyan man namon og Ginoo sa imo. Strengthen sa ilang alawas kag keep them safe, O God, la palayo sa mga balatian Ginoo kag kabay pa nga ikaw gid halong ka magtandog sa tagsa sa amon. Lord, sa sining gabi gina-pray namon na kabay pa ikaw gid magbendisyon o Ginoo sa sining programa sa gihapon nga mga padayon
kag labaw sa tanan ma-encourage sa Pinoong imo mga kanakan to serve the Lord and to enjoy the great blessing of Christian life. Bless us today, O God, sa among pagpahuway sa inyong gabi, ginampo na po ng Ginoo ang imo pagbantay kapag tipig sa among tagsa kabuhi. Upod sini ginadangop pa nako ng Ginoo sa imo ang mga kultura namon sa Davao City, sa Davao Oriental nga nag-experience siya o Ginoo sa linog kabay pang ihatag mo Ginoo sa ilang peace of mind. I pray that it will remind them, O God, that your coming is very near. And above all, Lord, you are a powerful God that can shake the world. Kaway pa nga magapalapit, mag-remind sila nga magapalapit sila sa imong Ginoo. Ikaw mag-bless sa amon sa sining gabi, Ginoo, natugyan amon kag nasalig ng tanan, pinagilamang sa ngalan ni Kristo Jesus, amon Dios kag manluluwas. Amen kag amen. Mayo gid nga gabi sa tanan, and may the Lord bless us all.